Noong Hunyo at Hulyo, dumating sa Port of Davao sa Wharf, Davao City ang mga kargamentong ito. Idineklara ang mga kargamento bilang bedsheets, kumot, sapatos, bag at stuffed toys. Pero nang tingnan ito, mga ukay-ukay na damit pala ang laman nito. Aabot sa 5.6 million pesos ang halaga ng mga ukay-ukay na galing sa China, South Korea at Taiwan. Customs jurisdiction, we have intensified our efforts to prevent the entry of these prohibited items. A warrant of seizure and detention was issued by the district collector for these items, and the details will be given by the collector of Davao. Nire-recommend po namin yan na i-discredit na po sa aming accreditation bureau. Hindi na po sila makakapag-transact. Ipinagbabawal ang pag-angkat ng mga used clothing and rugs o ukay-ukay sa ilalim ng Republic Act 4653. I think it has to be understood also na because of health issues, dapat ito hindi ipatronize. Dahil we do not know kung saan galing yan, sa hospital. Baka mamaya may dalang sakit yan na maging cause ng epidemya dito sa Pilipinas. That's why the used clothing is prohibited. Kung magkakaroon po tayo ng pagsusuri dyan, kung maaari pong ipagbili ho yan through public auction, gagawin po natin. Kung prohibited po yan, atin pong sisirain. Katulad po ng used clothing. Bukod sa paglabag sa RA 4653, nahaharap din ang mga consignee sa reklamong misdeclaration, misclassification at undervaluation in goods declaration. May naharang ding container na umano'y misdeclared na spare parts. May mga kargamento ring inabandona tulad ng bote at plywood. Hinihintay naman ngayon ng BOC ang kanilang 2D X-rays para sa mas mabilis na pag-detect ng mga kontrabando. Sheila Vergara Rubio, Nagbabalita, Pilipinas.